Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those of the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 1280. Today, I learned with what aversion the Lord comes to a certain soul in Holy Communion. He goes to that heart as to a dark prison, to undergo torture and affliction. I kept begging his pardon and offering atonement for the offense. Ngayon natutunan ko kung ano ang pag-ayaw ng Panginoon sa isang tiyak na kaluluwa sa banal na komunyon. Pumupunta siya sa puso niyan bilang isang madilim na bilangguan upang dumanas ng pagpapahirap at pagdurusa. Patuloy akong humihingi ng tawad sa kanya at nag-aalok ng pagbabayad sala para sa pagkakasala. This is a realization or another input, quote-unquote, input from the Lord Jesus to Faustina. And this is about a soul having or receiving Holy Communion. Ang sabi niya, pag tinatanggap natin ang Panginoong Yesus, lalo na kung tayo ay may matinding kasalanan, ito ay parang isang pagpasok sa isang madilim na bilangguan. At doon, sinasadya niyang pumasok at siya'y makararanas ng matinding torture at pagpapakahirap. So whenever we receive the Lord Jesus, when we are in grave sin, this is what happens to the Lord. So tinatanggap yan ng Panginoon. Dahil unang-una, kaya naman siya napako sa krus dahil sa atin. And it's the same ever since nakabangon at muli ang Panginoon, ganun pa rin ang sangkatauhan. Hindi pa rin tayo nagtututo sa ating karanasan sa kasaysayan. Patuloy pa rin tayo naghihirap in terms of the sins we are committing, na patuloy pa rin tayo nagkakamali. At palubha ng palubha ang ating mga kasalanan. And even sins that we are committing are tuning to the new technology, Sumasabay siya. Ginagamit niyang paraan ang teknolohiya para magkamali tayo ng magkamali muli na yung kasalanan natin ay nagiging iba na nagtitake form then as the world unfolds itself to technology, na kung paano ba umuunlad o nagde-develop ang mundo, ganun din ang ating kasalanan. Sumasabay siya. Dahil hindi naman uubra ang isang kasalanan, isang pagkakamali, hindi naman yan uubra sa pare-parehong paraan. So habang ang isang tao, ang mundo in general, ay nag-evolve, ganun din ang paraan ng pagkakasala. Nagiging high-tech, nagiging cyber, Kumbaga, may mga pagkakamali na teknolohiya, ginagamitan ng teknolohiya like scamming, bilang isang uri ng pagnanakaw. Ganun. Umaayon siya sa kung ano ang kalagayan ng lipunan. At sapagkat mas madilim ang mga nagagawa nating pagkakamali ngayon, ganun din ang ating Panginoon kapag tinanggap natin kapag tayo nandun sa ganong kalagayan,
ay parang pumapasok, no? Sa isang iniliken ni Faustina ito sa isang dark prison. So, papasok ang Panginoon sa isang kaluluwa na marumi, no? At pagpasok niya doon, makakaano siya ng matinding sakit. That is why, kapag tayo ay tatanggap ng communion, siguraduhin natin na tayo nasa state of grace. Sapagkat kung hindi, kasabay ng paghirap ng ating kaluluwa, naghihirap din ang ating Panginoon. Pero tinatanggap niya yan ng may buong awa para sa atin, sapagkat ang Panginoon naman ay napakamahabagin. Ano man ang sapitin niya upang tayo mailigtas lamang, gagawin niya. That was the reason why He came to earth, di ba? Alam ng Panginoon na madilim, napakadilim ng pupuntahan niya mula sa langit bumabasa sa lupa. Mula sa liwanag, pumunta siya sa madilim na lugar. Ito ang mundo natin. Madilim sapagkat punong-puno ng kasalanan. Pero ganun pa man, tinanggap niya yun. Nakiisa siya sa atin. Nakibahagi sa ating paghihirap, sa ating mga kasalanan. Ganun kadakilang ating Panginoon. Kaya nung ma-realize ni Faustina kung papaano ang isang kaluluwang wala sa state of grace ay tumatanggap ng komunyon, nung makita niya yan, siya na humingi ng kapatawaran. Siya na humingi ng awa sa Panginoon. Kumbaga, pasensya na Lord, hindi, hindi napagtanto ng taong ito ang kanyang gagawin. Kung kaya ikaw, Panginoon, ay papasok na naman sa isang napakahirap na kalagayan. So nakita ni Faustina kaya siya na humingi ng tawad. Pasensya na Panginoon. Patawarin mo na ang kaluluwang ito. Pero that's the reason why the church says, no, if you are not in state of grace, do not receive the communion. If you have committed a mortal sin, confess first. Maglinis muna, kumbaga, no? Maligo muna, kumbaga. Para maging malinis. Maligo muna bago pumunta sa hapag. No? Huwag tayong papasok sa hapagkainan ng marumi. We need to cleanse ourselves first. Kung mortal sin yan, kailangan talaga ay confession. That's why, binagbabawal ng simbahan. If you are committing grave sin, no? If you're in state of disgrace, sasabi na ating mahal na simbahan ay huwag na muna mangumunyon. Pinagbabawal. Pero syempre, di naman kilala ng pare ang lahat ng sumisimba, di ba? So, when a soul goes there in front of the priest who's officiating or giving the Holy Communion, the priest will not deny that soul. Why? Di naman niya alam eh. Di naman niya alam na ang taong ito ay nabubuhay sa kasalanan. And so, he would give the communion. Ibibigay niya ang banal na ostya. Now, without knowing that he is giving or he is subjecting the Lord Jesus to enter a dirty soul. And that what happens to the Lord when he enters that soul. Ang description of Faustina nga again, it's like going into a dark prison. Again, we would like to reiterate that when we receive the Holy Communion, make sure that we are clean. So sa process pa lang ng banal na misa, sa umpisa pa lang, no? Meron dyan act of contrition. May act ng pagsisisi. Kailangan natin i-kumpisal sa Panginoon ang ating lahat ng kasalanan para tayo maging handa sa pagtanggap at pagdalo sa banal na
sakramento. At kapag yan ay hindi natin naabutan na sinasabi nga na huwag na muna mangumun yan, that is the reason why we are not allowed to take the communion without taking a bath first, no? Or without asking for the Lord's mercy at the very start of the Mass. So let's give Jesus, bagamat kaya niya yan na when we receive Him, bagamat kaya naman niya na pumasok sa madilim na bilangguan para sa atin, ano? Let us ask Him, ask His permission. Kumbaga, kausapin muna natin siya, humingi tayo ng tawad. Huwag nating ipagwalang bahala ito. Again, hindi naman tayo tatanggihan ng Panginoon, papasok pa rin siya sa atin, but we on ourselves should be aware kung ano dapat at hindi dapat. Binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng isang poong mahabagin katulad ng ating Panginoon ay palaging bukas para sa ating pagsisisi. Hindi naman ganun hindi man ganun kahirap yun. And so, let us always be reminded to always prepare whenever we go to Mass and receive the communion, especially that is the climax, no? Yun ay yung pinakarurok ng titipon. Let's always consider to make use, to take advantage of that moment being with Jesus. Napakahalaga nito. We are communing with Him. At kung ganap na magiging conscious ang ating sarili, no? We will be able to taste heaven here on earth. That is through receiving Christ in the Holy Communion. So para maranasan natin yun, make sure that we are really clean. Make sure that we have confessed our sin if it is mortal. And make sure that we have started the Mass right at the very beginning. And we are in state of really understanding and being into that ceremony. Hindi kung saan-saan ang isip natin. The Lord is teaching us and giving us the opportunity to taste heaven while here on earth. Let us not waste that. Let's go to Mass always prepared and prepare for receiving the Lord. Again, this is the moment that we will be able to meet and be with Jesus. Let's always take advantage of that situation by preparing ourselves before receiving the Lord Jesus in the Holy Communion.